We are talking to Deputy Speaker and Zambales Representative Jay Kong-Hoon. Good afternoon, Congressman Kong-Hoon. Can you hear us okay? Yes, good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Thank you po sa pag-invite sa akin sa inyong show. Good afternoon, Kong. Good afternoon po. Go. Okay, Sige. go. Sir, everybody's waiting to see what will change with the new speaker. Kasi si speaker naman pilatan eh. Down the line, the leadership, the House stays, the committee chairmanship stay. So what do we expect to change as far as the processes and the mechanisms go? Siyempre, meron din sariling leadership style, no? Ang ating Speaker Bogie D. He has his own management style, no? So makikita natin, no, yung mga changes na mangyayari at talagang meron din tayong directive, no, na talagang marami din dapat baguhin, maraming reform na kailangan gawin para manumbalik din yung tiwala ng mamamayan sa Kongreso. Kong, initially, ano bang reforms ang dinedefine ni Speaker Bogie D ngayon? Dahil kailangan siya up and running eh. Hindi pwedeng slow burn yan. Meron na ba siya mga binabanggit dyan, mga reforms na gagawin siya? Well, kauupo pa lang niya nitong kauupo pa lang niya kahapon, no? Nag-take siya kahapon. So we will just we have to give him time, no. I believe magkakaroon kami ng leadership meeting sa Monday, no, at saka mag-start na rin kasi yung plenary discussions ng budget sa Monday. So it will take effect. Talagang we will have a new speaker and we expect changes sa House. Congressman, nagtatanungan lang yung mga tao, ano pang process ninyo kapag nagme-medical leave ang member ng House? Kasi simula nung nag-joint opening session, hindi na nakita ng mga tao si Saldico. Ano ba yung processes doon? Hindi ba kailangan mag-submit ka ng document to show kung ano yung sakit mo and that you have to go overseas? Paano ba yung process? Or there are no rules? Walang rules kayong ganon? Well, it's up to the Secretary General to answer that, kasi office nila yung nag-approve ng leave, no. They have these mga requirements din pagdating diyan. Sila yung mas talagang nakakaalam regarding sa pagpa-file ng leave ng mga members. Pero pag medical leave, syempre kailangan mag-file ng medical certificate, the reason why you are filing, and kung hanggang kailan ka mawawala. Okay. Can you confirm that a letter has been sent to him, summoning him to the hearings? Well, as of now, wala pa tayo nakikita, no, na letter na gano'n. No? So I will just have to check on Monday. Okay. And coming back to the changes with the new leadership, do you know if you're going to get to keep your deputy speakership? As of now, mas gusto natin yung stability ng House. Siyempre, meron pa tayong pinapasang budget. At nagsalita na rin ang ating majority leader, Representative Sandro Marcos, no, na as of this time, walang changes na mangyayari sa leadership ng House at saka sa chairmanship ng different committees, no. And it will stay the same para hindi mahamper yung trabaho ng mababang kapulungan dahil yun nga maraming nakabitin. So para magkaroon ng stability at hindi mahamper yung trabaho, so the chairmanship and the different positions of the leadership will stay. Kung understandable yun, no, na to maintain a certain level of stability ay as is where is. Ibig sabihin ay walang ibang gagalawin dun sa mga posisyon. Pero at the same time, sinasabi naman yung iba, lalo na sa social media, na yung dahilan kung bakit napalitan si Speaker Martin ay hindi lang naman siya yung binabanatan, kung hindi marami pang mga ibang mga congressman. Kaya ang kanila, sinasabi nila, kung mananatili, kung walang mababago, ay baka hindi masolusyonan yung problema na naging basis sa pagtanggal kay Speaker Martin. No? Kung we have to understand na
bago pa lang yung mga opisyalis ng chairmanship ng different committees at saka yung different positions ng leadership. 2 buwan pa lang kami nakaupo, no? Hindi naman kami nakaupo nung 19th Congress eh. Hindi iba yung mga deputy speaker noon, iba yung mga chairman noon. Ngayon kakaupo pa lang ng mga different chairmanship sa kanilang posisyon. Actually, yung iba hindi pa nga nagiinit yung yung sa kanilang upuan eh, no? So we have to do that to maintain certain stability sa house, no? Napakahirap naman kung ngayon natin yuyugin yung mga positions, no? Siyempre, maraming factors na kailangan i-consider. Okay, sir. From your point of view, what reforms would you like to see? I suppose you also have an idea of how you would want the House to address all the concerns coming out at this point. Well, katulad nga na sinabi ng ating presidente, no, yung transparency, no, kailangan may transparency sa pagpapasa ng budget, kailangan inclusive siya, no, at alam din ng mga miyembro, alam din ng mamamayan kung sino yung mga nagpapanukala ng mabudgetan yung certain projects, no? Talagang para magkaroon ng tinatawag nating responsibility kung sino yung mga nagpo-propose sa mga projects, no? Kasi importante 'yon, at least para malaman ng tao kung saan napupunta yung pera ng pamahalaan. Saan po magkakaroon kaya ng pagbabago in the process? Kasi yung syempre gusto rin ng mga congressman may say sa meron kayong mga projects local ang constituency niyo eh. Syempre gusto niyo rin na meron kayong pagkakataon na ituro sa national government, ito kailangan to ng lugar ko. Paano magiging change sa process para hindi mga tao na baka may kalokohan nangyayari diyan. Ano kaya ang makikita namin pagbabago sa sistema? Well, lagi nating tatandaan, the congressman can only propose projects. They can only request projects, but they cannot implement it. Pag nag-request ang congressman ng project at hindi na pagbigyan, wala rin mo gagawa ang congressman kasi nga hindi naman silang wala naman silang implementing authority regarding sa mga projects eh. They can only request, they can only ask, no, na mapondohan yung mga certain projects, but they cannot implement it. Pag napagbigyan, thank you. Pag hindi, di sorry na lang. Ganun yan eh. Pero yun daw endorsement na yon ang ang importante sa mga kontratista. Malaking bagay sa kanila na may backup the request, no? Kasi kailangan din nating intindihin na lumalapit din sa mga congressman yung mga inilalapit din sa atin yung mga problema ng ating mga kababayan, no? Alam din ng mga congressman kung ano yung nagiging problema sa kanilang mga distrito. So natural lang, minsan nagre-request sila ng mga certain projects na alam nila na makakatulong. Pero katulad nga na sinabi natin, hindi naman ibig sabihin na nag-request mapupunduhan ito, no? Again, we can only request, but Congress is not the implementing agency of the project. Merong malaking mobilizations dito sa 21 at meron pang beyond that yung mga nakaplano. Very concerned yung presidente. Sabi nga ng presidente, kung hindi siya presidente, sasama siya sa mga kilos protesta na yan. Pero isang target ng mga kilos protesta ay hindi lang 1 o 2 tao, 1 o 2 politiko. Maraming mga pangalan yung lumalabas. Ang tanong, ito ba mga lumalabas na pangalan na ito ay mananatili na nasa liderato ng Senado at saka ng Kongreso? So wala bang symbolic na leave or man lamang para maibsan yung galit ng mga mamamayan? Well, yan nga yung ginawa, no, ni former Speaker Martin Romualdez, no? Kaya nga siya nag-resign sa kanyang posisyon bilang speaker, no? Dahil gusto rin niya na mapagbigyan yung dahil alam naman natin matindi ang banat sa institusyon ng Kongreso, matindi ang banat sa ating pamahalaan, no?
So isa rin yan sa dahilan kung bakit siya nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang speaker para at least mapagbigyan din siya na ipagtanggol din yung kanyang sarili at harapin yung mga akusasyon na laban sa kanya, no? So isa yan sa mga nakikita natin na na pagtanggap ng responsibilidad sa mga nangyayari, lalo na sa mga batikos na nangyayari ngayon sa ating institusyon. Pero sir, I wonder din if you think that is enough for the public, kasi yes, you take out the speaker and possibly go after Zaldico possibly, parang two people, and is that as far as we would go? Right now, si Congressman Zaldico right now is not part of the of the leadership of the House, no. Wala siyang hinahawakang posisyon ngayon sa mababang kapulungan. He's not part of the leadership. He's not even holding any chairmanship or any position in the House right now, no. At saka nagsalita na rin naman ang ating majority floor leader kahapon at sinabi rin niya na kailangan harapin ni Congressman Zaldico yung mga akusasyon laban sa kanya. Kailangan sumagot siya sa kung ano yung mga ibinabato sa kanya at kailangan magpaliwanag din siya kung ano yung nangyayari kung anong nangyayari doon sa budget ng 2025. Is everyone correct in assuming that siya lang makakasagot ng mga questions around the budget, Congressman? Because for us outsiders, the reason we're homing in on him was because he was appropriations chair. But there was also a vice chair at that time. There was also minority and majority bloc leaders, right? So tama ba yung assumption ng mga tao that only Zaldico can answer a lot of these budget questions? Well, siyempre, talagang ang responsibility sa pagbabalangkas din ng budget ng nakaraan is malaki ang kinalaman din ni Representative Zaldico dahil again siya ngayon chairman ng Appropriations Committee. Kung meron man makapagpapaliwanag kung ano yung nangyari sa budget is siya talaga yung talagang makakapagpaliwanag dito. Although katulad nga ng sinabi po ninyo, meron tayong mga vice chairman, meron tayong leadership ng House nung nakaraan, no? Pero the person who has the authority to answer for the budget of 2025 is the chairman of the Appropriations Committee. Even if he doesn't cooperate, wala bang paper trail yan? There is no minutes to the small committee meeting? We've been told there isn't. But in any kind of paperwork around that, there's nothing? Wala kasi ako sa small committee, so hindi ko masasagot yan. So I'm not a member of the BICAM. I'm not a member of the small committee. So hindi natin nalalaman kung paano din nila, kung ano nangyari dun sa small committee na yun, no? So, I guess, mas maganda, sagutin nila yung mga akusasyon na ibinabato sa kanila. Kaya ngayon na sinabi ng ating majority floor leader, Representative Zaldico has to answer all the allegations, all the questions regarding sa 2025 budget. Sir, Congressman, wala bang coercive power in any way ang House dyan? Kasi meron naman kayong nasa sanction nyo yung mga membro nyo, di ba? Halimbawa, ganyan prolonged absence na yan eh. Ano bang klaseng medical problem yan na simula July, end of July, wala. July, August, 2 and a half months na actually. Wala bang sanction dyan na pwedeng i-impose and to compel him to come back? Well, hindi ang House eh. Hindi ko masasagot yan kung sa sarili ko lang, no. Hindi ko kayang sagutin yan kasi alam naman natin the House leadership may sariling we decide kung ano yung ng gusto ng mga miyembro. We have kailangan din kumuha tayo ng guidance sa mga members. At kailangan pag-usapan din so tignan natin ang mangyayari next week, no? Kasi kaupo pa lang ng bagong speaker natin, Speaker Bogie D. So we will wait for the actions that he will take.
Pero sir, as far as you know, wala bang coercive power ang House over its members? Oo nga Kasi we were talking last night to Congresswoman Garin. Sabi niya, they've invited or they're going to invite Zaldico back. Hanggang doon na lang ba sa invitation po? We will try to invite him, no. Ayoko lang pangunahan yung desisyon ng buong Kamara regarding dyan kasi nga as katulad nga ng sinasabi ko po sa inyo at hindi kayang desisyonan lang yan ng isang tao, no. Kailangan collective yung decision diyan, kailangan pag-usapan din yan, ano. Katulad nga ng natin, miyembro din kasi siya ng Kamara. So binibigyan pa rin natin ng ng paggalang, no, yung karapatan ng bawat miyembro, no. So we will wait for the action of the leadership. Pag-uusapan naman yan, and I'm sure, no, na the House will take actions kasi tulad nga ng sinabi kahapon, no, na kailangan din harapin niya, sagutin niya at ipaliwanag niya kung ano yung nangyari dun sa 2025 budget. Sir, good. Sir, Sir, change topic na. Yeah. Sir, si former Speaker Martin Romualdez, what's in store for him now? Does he just go back to being regular congressman, or is there any plan with regard to the former Speaker? Well, right now, he will return as an ordinary congressman ng Leyte, no, dahil hindi naman siya nag-resign as a congressman, nag-resign siya as speaker, no. Meron pa rin naman siyang mandato sa distrito na kanyang pinapanghawakan at nakita naman natin yung kanyang sinabi kahapon na isa rin sa dahilan kung bakit siya nagbitiw para mapagbigyan din siya para mapaglaanan niya ng panahon at oras, no, na masagot lahat ng nag-aakusa sa kanya at lahat ng mga accusations laban sa kanya, handa naman siyang sagutin. So, ina-expect din natin na he will be more cooperative at sinabi rin niya dahil he will cooperate sa ICI, no? So, we will just have to wait kasi kahapon pa lang naman nagpalit ang leadership. So, marami pang mangyayari itong darating na araw. Will he stay the leader of Lakas CMD, Congressman? And will there be changes within the ruling party? Well, as of now, he's still the president of the biggest majority bloc ng Kongreso, ng Lakas CMD. So, he will stay as the president. Wala naman tayong naririnig, no, patungkol doon. Tayo bilang miyembro ng Lakas CMD, no, he will stay as the president of the Lakas. We're running out of time, but I just wanted very quickly to ask you, Congressman, since since the investigation around these flood control projects is widening, kayo ba wala kayo nakitang anomalous flood control projects in your district? Right now kasi we are giving a free hand, no, sa ICI na gawin yung kanilang dapat gawin at mag-imbestiga sila sa mga flood control projects ng iba't ibang distrito, no. So it's up to them. Tandaan natin, DPWH is under the executive department, no, and the president has all the right, the ICI has all the right to investigate, no, sa mga proyekto na iniimplementa ng administrasyon at ng DPWH. But you yourself, when you were still in local government, you didn't notice anything? So, I mean, dito, so far, okay pa naman, no? Tulad nga ng sinabi ng ating speaker, no, kahapon, Speaker Bogie D, na walang pagtatakpan, walang sisinuhin, at mananagot kung sino yung dapat managot. Okay. We'll leave that there. Thank you so much for talking to us today, Deputy Speaker, Congressman Jay Kong Hoon. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you, Congressman.